yaman. Itong aking sasabihin, salitang may karunungan, ang isipang ihahayag, mahalagang mga bagay. Ang pansin ko ay tuon sa bugtong kasabihan, sa saliw ng aking alpa, ihahayag ko ang laman. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit nanganagdipa na ang kaaway sa paligid. Ang taong naghahambog sa yaman ay nananalig dahil sa yaman nila ay tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sino mang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad ng kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man halagang hawak niya ay hindi sapat. Upang siya'y mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Alam naman niyang lahat ay mamamatay, kasama ang marunong maging mangmang o hangal. Sa lahing magmamanang, yaman nila'y maiiwan. Doon sila mananahan sa libingan kailan paman, kahit sila'y may lupaing pag-aari nilang tunay. Maging sikat man ang tao, hindi maiwasan ang katulad din noong hayop, tiyak siyang mamamatay. Masdan ninyo, yaong taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay nang hawak ng mabuti. Tulad niya'y mga tupa sa patayan, din hahantong. Itong si kamatayan ang magiging ang kanyang magiging pastol, ang matuwid, magwawagi kapag sumapit ang umaga laban doon sa kaaway na ang bangkay ay bulok na sa daigdig ng mga patay na malayo sa kanila. Ngunit ako'y ililigtas, hindi ako bababayaan. Aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Di ako dapat mabagabag. Ang tao man ay yumaman, lumago man ng lumago, yaong kanyang kabuhayan, hindi ito madadala kapag siya'y namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. At kahit namasiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuog ng papuri, nagtagumpay. Katulad ng ninuno niya ay siya rin ay mamamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Last verse po. Ang tao dumakila sa isa ang hantungan katulad ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay. Purihin po ang Panginoon at salamat po sa kanyang salita. Salamat po, Panginoon. At muli po, dalangin po namin, Panginoon, na muli mo po kami bigyan ng karunungan sa aming pakikinig, Lord. May bukas puso na anuman po, Panginoon, ang gusto pang matutunan namin at may hayag sa amin, Panginoon, sa buhay po ng aming Pastora Liberty, Lord. Ay patuloy mo po kaming biyayaan po, Panginoon, na karunungan manggagaling sa iyo. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming kapatid na si Pastora Liberty, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang iyong pangunguna sa kanyang puso at isipan, gamitin ang kanyang mga labi upang ihayag mo, Panginoon, ang iyong dakilang salita. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain po mo ang bawat isa. Amen po. Amen po sa pagpabasa po ng banal na salita ng ating Panginoon. Glory to God. At tayo po dadako na sa pinakapuso po ng ating mensahe ng Panginoon. At akin na po tinatawagan ng ating mensahera ngayong umagang ito. Walang iba kundi po sa buhay ni Pastora Liberty de la Cruz. Amen po. Yan. So good morning po sa bawat isa. At ngayon po ay isang bagong pribilehyo muli na makapagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Sa binasang salita ng Panginoon, mag-isa panalangin
at patuloy nga na pangunahan tayo ng Panginoon at ng kanyang banal na Espiritu na patuloy na manguna sa atin sa umagang ito sa pag-aaral natin ng kanyang mga salita. Sandali lang po tayong humingi ng gabay. Lord, maraming salamat po sa mga salita mo na aming ipapahayag sa umagang ito. Hindi po ako nananangan sa aking sariling kakayahan, kundi po ako'y nananangan na ikaw nga po, Panginoong Hesus, ang kasama namin. O banal na Espiritu, turuan mo kami, O Lord God, at patuloy na ako po ay nagdidepende sa iyong kapahayagan sa amin sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isang nakikinig, O Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. So dito po sa verse 20 na binasa na ating kapatid, yan, sabi doon, ang tao mang dumakila ay iisa ang hantungan. Katulad ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay. So ang sabi po sa English, a man who has riches without understanding is like the beasts that perish. Yan. So dito po sa awit 49 speaks to the issue of riches and poverty, not by giving capitalist or a socialist solution, but by saying that riches don't really matter in the end. But man, despite his riches, does not endure. He is like the beasts that perish. So kumbaga po talagang walang halaga ang kayamanan, no, na ipinapahayag kahit paanong meron tayo sa daigdig na ito hindi po madadala sa hukay, no. Ito po ay hindi natin madadala kapag tayo po ay namatay sa daigdig na ito. Kaya nga po, napakahalaga, masigit na mahalaga pa rin yung ating relasyon sa Panginoon kaysa anumang kayamanan na mayroon ng isang tao. Kaya salamat po sa Panginoong Hesus na tayo, ng bawat isa sa atin na nandito po sa platform na ito ng spiritual mentoring. Alam ko po na ang bawat isa ay talagang andoon yung tunay na pagkakilala sa Panginoon, nandoon ang tunay na pagtawag sa Diyos at hindi po mawawala ng kabuluhan ang ating mga pagkakilala sa Panginoon dahil yun nga po, ang Diyos po ay nagbibigay ng kaligtasan sa bawat mga tao na tumatawag sa Kanya. Ang awit 49 po ay nagsasaad sa atin na tayo'y makinig. No? Sa verse 1 po, sabi dito, bawat isa ay makinig ang sino paman, kahit saan naroroon, makinig ang nilalang. No? So, ito po, it is a shout to wake us up. No? Ito ay isang panawagan, isang tawag sa bawat isa, hindi lamang doon sa mga tao, no? Pero ito po doon sa mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon, kundi ito'y sa bawat mga tao, sa general, sa lahat po, no? Sabi dito, it is a shout to wake us up. Hear all your people, listen. Hear all you people, listen. So ito po ay nataasan sa atin na makinig ang lahat ng tao. All who live in this world. No? Notice that the psalmist addressed the whole world, not just Israel. Hindi lang po basta mga Israel, hindi lang po basta sa ating mga sumasampalataya sa Diyos, kundi sa lahat ng mga tao, sa lahat po ng tao, mayaman, mahirap, mangmang, may karunungan, yan, lahat po, ito ay panawagan sa bawat isa. Kahit na siya ay dakila o hamak ang kalagayan, kahit na siya ay mahirap o mayaman, ito ay panawagan upang maunawaan ng mga tao at mailagay sa ating isipan na hindi tayo sa kamayamanan ng mundong ito magtiwala. Dahil ang kayamanan ng mundong ito ay walang kabuluhan. Alam naman natin na ang kayamanan na sa daigdig na ito ay kailanman hindi natin madadala doon sa hukay. No? Ito po ay talagang, sabi po ng psalmist declares that the person whose life consists in an abundance of possession or in worldly pleasure or pain. No? Pero kung wala kang pagkakilala sa Panginoon, sabi nga ay wala itong kabuluhan. Sabi doon sa Mateo chapter 6, 19-21, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa
Dito'y may naninirang may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto o kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So ito po ay nagpapaalala na talagang hindi tayo dapat mag-impok ng anumang mga bagay na nadito sa lupa. Nung ako po ay mabagong nag-abroad, ako din po ay ex-OFW, ang talaga pong desire ng aking puso ay yumaman. Sino ga naman pong ayaw ng kayamanan? No? Sino ga naman pong ayaw umangat ang buhay? So, nandun po yung desire ko na, Lord, hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Ang isip ko, talagang gusto ko yumaman. Gusto ko pa makarating ng Canada. Gusto ko pang mas malalong kumita ng pera. Lalo pang pag-ibayuhin ko na magtrabaho talaga, magsisikap talaga ako para umangat ang aking buhay. Ganun po yung aking, ganun yung aking mindset nung araw. Hanggang dumating ang panahon na nakilala ko ang Diyos. Nakilala ako sa Panginoon. Salamat po at natagpuan ko ang Diyos sa aking buhay. At doon ko nalaman na hindi pala mahalaga, hindi ko naman ibig sabihin na yung kayamanan po hindi na kailangan ng bawat tao o ang mga bagay na nandito sa mundo. No, kailangan po natin, hindi na po ibig sabihin, hindi ko naman sinasabi na wag na tayo maghanap buhay para hindi na tayo kumita ng pera at tayo ay maging magtiwala na lang sa magagawa ng Panginoon. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. Bagkus, wag nating idepende yung ating mga buhay sa mga bagay na pangmadalian, pangmaterial na bagay. Ako rin po nung araw, isa pa rin patotoo, mahilig po ako sa mga alahas. No? Ako po ay, kung ako po ay makikita nyo nung araw, lahat po ng aking mga daliri, yan po ay may mga singsing. At minsan po ay gino-joke ako ng mga tao, sabi niya, Liberty, parang ikaw ay naninilaw ngayon. So kumbaga, nakikita po, kompleto, alaha, mga hikaw, doble-doble ang kwintas, hikaw, doble-doble ang mga singsing, Kasi yun yung alam ko na kapag meron ka ng mga ganong mga bagay, ang tao ay titingin sa iyo ng mas mataas. Para ang tingin sa iyo ng tao ay mayaman ka, ang tingin ng tao sa iyo ay angat ka, kasi meron kang mga bagay na mga material na bagay. At yun po ang isang mga bagay na pinagkamalian ko. At alam niyo po, lahat ng mga alahas na yon nawala. At yun po ay napapuntalaang lahat sa sanlaan. Kaya sabi ko nga, walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay. Dahil hindi naman yun ang makapagdudulot sa atin ng tunay na kagalakan. No? Kaya nga sabi dito, bawat isa ay makinig. Makinig ang sino paman, kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o hamak ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Itong aking sasabi, salitang may karunungan. So ito po ay nagsasaad na pinapaunawa sa bawat mga tao, pinapaunawa sa bawat isa sa atin, na hindi mahalaga kung anong mang meron ka, hindi po yun ang makapagbibigay ng kagalakan sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang isipang ihahayag mahalagang mga bagay. Ang pansin ko ay itutuon sa bugtong na kasabihan, sa saliw ng aking alpay, ihahayag ko ang laman. So kumbaga, dito po ay ipinahayag ng salmista sa pamagitan ng awit. Kaya nga po, ipinapahayag dito sa atin na ang anumang mga bagay na tinatangkilik natin, kahit kailan, hindi natin yan madadala kapag tayo ay namatay. Pinapaalala ng Mateo, chapter 6, verse 19 to 21,
Huwag yung kayamanan ang ating iimpukin. Bagkus ang ating ipunin ay yung mga kayamanang panglangit. Kaya salamat po sa bawat isa sa atin na narito umulan, umaraw, ay talagang nagpapagal sa paglilingkod sa Panginoon. Nagpapagal na nag-iipon ng mga bagay na espiritual dahil yun po ang mahalaga kapag pagdating ng takdang araw na itinalaga ng Panginoon sa atin. Ang anumang mga bagay ay hindi makapagdudulot sa atin ng tunay na kaligtasan. Hindi tayo maililigtas ng anumang kayamanang mayroon tayo. Hindi tayo maililigtas ng anumang mga bagay na kahit pa anong meron ka dito sa sanlibutan, malaki man ang iyong bahay, marami kang sasakyan, lahat ng yan ay iiwanan mo din. No? At sabi po doon ng Lucas chapter 12 verse 15, then he said to them, be on your guard. No? Bantayan natin. Sabi nga, be on your guard against all kinds of greed. Kaya bantayan natin ang ating mga sarili. No? Paalala din sa mga lahat ng mga nakikinig at sa mga tao na talagang bantayan din natin ang ating mga sarili sa lahat ng kasakiman. A man's life does not consist in the abundance of his possession. Ang atin pong kalalagayan sa buhay hindi masasabi sa mga bagay na mayroon tayo. No? Kumbaga, mag-ingat tayo sa mga bagay na makapagdudulot sa atin upang magkaroon tayo na kung saan yung kasakiman, di ba ba? Kung atin pong may kita, marami pong mga tao nagpapatayan dahil po sa kayamanan. May mga naiwanang mana, lupa, magkakapatid, magkakamag-anak, nag-aaway-away dahil sa mga minana, sa mamanahing lupa, mamanahing mga kayamanan. At meron po namang mga tao na kahit na mag-aano pa kadami ang pera, pero minsan, tingnan natin, hindi sila ang nakikinabang sa kanilang pinagpagalan. At nakakalungkot, Nakakalungkot dahil hindi nila napapakinabangan yung kanilang mga pinaghirapan. At maraming mga tao ang nagkukumahog na talagang magkamit ng maraming pera, yumaman pa, may pera na, yung payaman pa ng payaman. Di ko naman sinasabing masama ang mga ganung mga bagay. No? Dahil kailangan din naman natin yung kayamanan. Kailangan din natin ang pera. No? Kahit po sa paglilingkod. Sa totoo lang po, pag walang pera ang isang ministeryo, talagang hindi uusad. No? Kahit sa buhay ng isang mga mamamayang Pilipino, na mga lokal na mamamayang Pilipino, talaga pong kailangan talaga ang pera sa pamilya, kailangan maghanap buhay, kailangan magsikay, kailangan magsumikap. So hindi po masama ang kayamanan. Ang masama po, ang tao'y nagiging sakim dahil sa kayamanan na meron sila. No? Ang tao'y nagiging mapaghangad sa mga kayamanan na kung saan hindi naman ito ang tunay na makapagdudulot ng kagalakan at kaligtasan sa kanila pong buhay. Sabi dito sa verse 5, hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. So ito po yung, sabi po dito, why should I fear when evil days come, when wicked deceiver surrounds me? Fear is at the heart of the sun. Sa panahon nating ito, may mga taong gumagamit ng kanilang kayamanan upang pabagsakin, amakin ang isang tao. Yung po yung mga bagay na yun ang nagagawa ng tao. No? Nawawala din yung takot kapag merong, ang isang tao ay merong pera, may kayamanan. No? Nawawala yung, kumbagay na doon, umiiral sa kanya ang pagmamalaki. Ay, marami akong pera, kaya kitang bilhin. Magkano ka ba? No? So mayroong mga ganong mga tao, magkano ka? No? At minsan nawawala na din yung takot sa kanila. Pero itong salmi, sabi po dito, hindi ako matatakot sa panahon ng panganib.
Hindi siya natatakot dahil alam niya, ano man ang mangyari sa kanyang kapaligiran, hindi siya nag-aalala, wala siyang takot. Wala siyang pangamba sa anumang pwedeng mangyari sa kanya. No, dahil nadodoon yung kanyang kapanatagan sa Panginoon. Sabi nga ay kahit na maglipa na ang kaaway sa paligid, hindi siya nagkakaroon ng pag-aalala. Ang nakakalungkot ay ang isang tao, no, na talagang walang natatakot na mawala yung kanyang kayamanan. Kaya nga tingnan niya po, mayayaman. No? Kung minsan, dami nilang CCTV sa bahay. May CCTV sa likod, may CCTV sa harap, may CCTV sa mga tagiliran. Kasi natatakot silang manakawan. Natatakot sila na mawala yung kanilang kayamanan. No? Pero tingnan po natin na mahihirap. Bagamat mahirap, pero talaga walang pag-aalala sa buhay, walang takot, no? Hindi natatakot dahil alam niya na mayroon siyang Diyos na pwedeng pagtiwalaan. Pero ang isang tao na nagdidepende sa kanyang kakayahan, nagdidepende sa kanyang kayamanan, wala siyang kapayapaan, no? Wala siyang katahimikan. Pero hindi po naman ibig sabihin ng lahat ng mayaman ay gano'n na, merong mayaman na talagang ipinapagamit sa Panginoon ang kanilang mga salapi. No? Meron po kami mga kapatiran. Ako po'y nagpapasalamat sa mga kapatiran na talaga pong sila may kakayahan, may mga trabaho po. Alam nyo, nagbibigay sila sa church ng mga upuan, tumutulong sila sa gawain ng Panginoon. At talaga po, meron din kami na isang kapatiran na may kakayahan din po. Talagang all out siya sa gawain para sa Panginoon. At nakikita ko doon, nandoon yung kanyang kagalakan sa pagbibigay para sa gawain para sa Panginoon. At yun po yung talagang, yung kayamanan niyang ito ay pinapagamit niya para sa gawain ng Panginoon. Meron naman ding mahirap na dahil sa kahirapan ng buhay, talagang kakapit sa matalim. No? Kung paano siya mahirap na nga ang kanyang maging spiritually, mahirap pa ang kanyang buhay, mahirap pa rin yung kanyang mga ginagawa dahil gumagawa siya ng hindi nakalulugod sa Panginoon. Merong mahirap pero ginagamit ang kahirapan upang gumawa ng masama. No? Minsan nakakalungkot, ginagamit ang mga anak para mamalimos sa kalsada. No? Ginagamit ang mga anak para magpalabas ng malalaswang bagay para magkapera. No? Minsan po, ang mga trabaho nila, dahil sabi nga nila, hindi ako nakapag-aral, ako'y mahirap lang. Kaya ano ang gagawin? Magnanakaw, papatay para kumita ng pera. At yun po hindi makatwiran. Nawawala po yung takot nila dahil sa kahirapan at gumagawa din sila ng masama. No? Dahil po gusto nilang magkapera. Di po ba pag hindi lang tuwing malapit ng Pasko, no? Tuwing mga anong araw, po mga magnanakaw para makakuha, makapagkaman ng maraming pera. At yun po ang nakakalungkot doon sa mga taong ito na talagang walang takot. Wala namang takot sa paggawa ng masama. Walang takot sa kahihinatnan ng kanyang buhay. Pero sabi nga, may sinabi po doon sa pahayag, kung di po ako nagkakamali, alam ko, mayaman ka, no? Pero ang totoo, mahirap. Ibig sabihin, mayaman man tayo o mahirap, pero kung ang ating kayamanan ay ginagamit lang sa mga bagay na walang kabuluhan, mga bagay na doon lamang dumidepende sa kayamanan, pero hindi dumidepende sa Diyos, maigi pang mahirap pero nagdidepende sa Diyos. Kaya nga, walang kabuluhan. Sabi dito sa verse 6, mga taong naghahambing sa yaman ay nananalig dahil sa yaman nila ay tumataas ang pag-iisip. No? Hindi kaya ng sino mang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas
at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadla. Makakala ng mga taong ito, hindi na sila mamamatay. No? At kung sila man ay talagang mamatay, ay talagang nakakaawa ang kanilang magiging kahihinatnan. Hindi magiging makabuluhan ng mga bagay na narito sa daigdig na ito, no? Kung ito po ay gagamitin sa mga bagay na hindi tama at ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, maraming mga tao na talagang ang pinagsisikapan. Nakakalungkot, kaya nga po talagang tayo na mga sumasampalataya sa Panginoon, ito po yung panahon na talagang dapat maipangaral sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos, na talagang ang kahinatnan ng buhay ng isang kahit na ikaw ay mayaman, kahit ikaw ay mahirap, kahit ikaw ay matalino, kahit ikaw ay may pinag-aralan, no? Mamamatay. Ang lahat ng tao ay mamamatay. Minsan nga po nakakalungkot, winawakasan ng kanilang buhay. Pag nakaramdam ng depression, nakaramdam ng anxiety, maraming mga tao ang dumadanas ng mga anxiety, ng depression, may pera na pero nadidepress pa rin. Lalo na ang walang pera, lalong nadidepress. No? Maraming nadidepress, nagkakaroon ng anxiety attack, nagkakaroon ng kung ano-ano mga emotional, lalo na kapag emotional distress. No? Pag maraming pera, may depression dahil walang karamay. Pag naman may pera, depression pa rin. Kaya nga, talagang dapat maipangaral ang salita ng Diyos sa mga taong ito na talagang walang dapat pagdependehan ng kanilang buhay, kundi ang Panginoon. Kaya sabi po ng chapter, ng verse 10 hanggang 13, alam naman niyang lahat ay mamamatay, kasama ang marunong maging mangmang o hangal. Sa lahing magmamana, yaman nila'y maiiwan. No? So maiiwanan lang ang kayamanan. Hindi naman madadala sa hukay. Maigi kung nadala mo sa hukay ang iyong 20 million na bahay. No? Maigi kung madadala mo sa hukay ang iyong mga ginto, pilak, at kung ano-ano pang meron. No? Hindi naman madadala. Lahat ay mamamatay. Lahat ay sa libingan ng hantungan. Sabi sa verse 11, doon sila mananahan sa libingan kailan paman, kahit sila'y may lupaing pag-aari nilang tunay. Kahit ilang libo pang hektarya ng lupain, mayroon ng isang tao. No? Ang paglalagyan din naman niya ay kakapirasong lupa. No? Ang paglalagyan ng kanyang katawan, ng kanyang physical na katawan ay kapirasong lupa. Hindi niya magagamit ang hektarya niyang lupa. No? At sabi dito, maging sikat man ang tao, hindi maiwasan katulad din noong hayop, tiyak mamamatay. Kaya, ganun. Lahat ng tao yahantong sa kamatayan. No? Sabi nga po ng Ecclesiastes, hindi ko lang po, ito na-remind lang sa akin. Walang kabuluhan. No? Ang lahat. No? Para lang tayong, sabi nga ni Pablo, sumusuntok sa hangin. O kaya ay sabi po ng Ecclesiastes, ay para ka lang humahabol o para lang naghahabol sa hangin. Ang isang tao na talagang ang pinapahalagahan lamang ay mga material na bagay, anumang nasa daigdig na ito, kailanman, yan na hindi makapagdudulot sa atin ng kaligtasan. Lahat ay lilipas, no? Ngayon? Sabi nga, what profit a man? Kung di po nakakamali, anong mapapala ng isang tao, makamit niyan man ang lahat ng narito sa daigdig, kung naman ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak. No? Wala ring kabuluhan ang lahat ng bagay. Sabi nga dito, walang madadala sa hukay, maging ang tao, no? Maging anuman ang meron ang isang tao. Katulad din ng hayop, tiyak siya ay mamamatay. So, maging mga hayop, lahat ng mga bagay, yan ay mamamatay. Pero salamat po sa Panginoon,
no, na ang tao, sabi nga dito sa verse 15, ito po yung maganda. Masdan ninyo yung taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay nanghawak na mabuti. Sa verse 15 pala. Ngunit ako'y ililigtas, hindi ako babayaan. Aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Amen? So it is a sure thing. As surely as all human die, regardless of their wealth or poverty, so surely God can redeem our lives from the grave. He surely take me to Himself. Yan. So sabi po ng John, no? John 11:25 to 26, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. And whoever lives and believe in me will never die. No? Ito po sabi ng Panginoong Hesus. Dito po sa verse na ito. No? Akala ng mga tao, for centuries, God's people know about deliverance from all kinds of trouble, but not about permanent deliverance from death. Pero dahil po sa ating Panginoong Hesukristo, na sino mang nagtiwala sa Kanya, sino mang naniwala sa Kanya, kailanman, kahit siya po ay mamatay, siya po ay magkakaroon ng buhay. Dahil yan po yung pangako ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, I am the resurrection. For the person who believes in Jesus' death is not a tragic end. It is instead the gateway to abundant life and fellowship with God. No? So talaga po tayo na mayroong tayo na mga naniwala sa ating Panginoong Hesukristo, tumanggap ng kaligtasan mula sa Kanya, ay bagamat tayo ay mamatay, pero pagdating ng takdang panahon, tayo ay muli mabubuhay. Magkakaroon po tayo ng, sabi nga dito ay, will never die, they will have new bodies, immortal and incorruptible. Magkakaroon tayo ng buhay na kung saan ang Diyos ang magbibigay sa atin ng mortal bodies. No? Na doon, wala nang hirap, doon sa piling ng Panginoon, wala nang hirap, wala nang sakit. Kaya nga sa ating may mga kaligtasan, ang kamatayan na hindi dapat katakutan. No? Sabi nga po ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Wala tayong dapat ikatakutan sa kamatayan. Sa tuwing ako po ay nangangaral sa mga patay, no? Pinapaalala ko po ang kahalagahan na habang tayo'y nabubuhay sa daigdig na ito, no? Kailangan tayo'y kumilala ng kaligtasan. Kailangan magkaroon tayo ng kaligtasan. Kailangan ang buhay natin ay kay Jesus na kanaan. Dahil kung hindi, no? Kapahamakan ang daranasin ng mga tao. Impyerno, hell. Kaya tunay po ang katotohanan ng salitang hell. Na sino mang tao hindi kumilala sa Diyos, ay tiyak na mapapahamak. Pero salamat po na kumilala sa Panginoong Hesukristo na nagkaroon ng kaligtasan at tayo ay nagkaroon ng katubusan. Hallelujah. Salamat sa Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo, kung kaya't tayo ngayon ay mga tinubos. Tayo ay mga binigyan ng kaligtasan, binigyan ng buhay na walang hanggan, at yun ay tatamasahin natin kahit tayo ay mamatay, pero magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan doon sa piling ng Panginoon. Yun po yung mahalaga, na mayroong kaligtasan ng isang tao. Mayroong pagkakilala sa Diyos. Pero kung ang isang tao ay mamatay, bagamat siya ay mayaman, yun po ay walang kabuluhan. Pero ang isang tao, bagamat siya ay mahirap, pero siya ay dumepende sa Panginoon, kumilala sa ating Panginoong Hesukristo, nag-alay ng kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi po masasayang ang lahat ng bagay dahil kahit siya ay mamatay, sa piling pa rin ng Panginoon, doon natin mararanasan yung buhay na ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ko, Lord, ang buhay ko ay nilaan ko na, Panginoon, para sa iyo. Ano man ang buhay ko na mayroon ako ngayon, ito'y salamat sa Panginoon. Malaking pasasalamat ko sa Panginoon dahil
I am 59 years old na. At marami na rin po mga pinagdaanan ng mga pagsubok sa buhay. Pero salamat sa Diyos dahil kinahabagan niya ako. Kinahabagan niya tayo. Pero kung noon siguro kung mamatay, ay baka takot ang umiiral sa akin. Pero ngayon, dahil nakilala ko ang Panginoong Jesucristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas way back 1996, since then, pinaglingkod ko na ang aking buhay sa Panginoon. I am not perfect, bagamat ginawa kong perfecto ng Diyos. Pero alam kong ako'y marami pang mga bagay na mga kailangan. Pero salamat sa Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo at sa akin. At ako ngayon ay nagtatamasa ng kaligtasan. No? Tatamasa ng kaligtasan na nagmumula sa Kanya. Na kahit na ano pang mangyari sa buhay kong ito, naniniwala ako na yung aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Anumang oras. Sabi ko, Lord, ang buhay ko ay patuloy nga na maingatan mo. At may handog, ang buhay na kung saan ang inaasam ko ay ang makasama ang Panginoon. Ano man ang mga pinagdaanan na hirap ng katawan dito sa lupa, pero yan ay walang maitutumbas na kagalakan kapag naranasan natin makasama ang Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon sa pagpatuloy na pagbibigay sa atin ng inspirasyon. Kaya nga dahabi po dito, hindi ka dapat mabagabag. Ang tao man ay yumaman. Lumaguman nang lumago yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ay yaman ay hindi niya madadala sa libingan. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit ng tagumpay, katulad ng ninuno niya, siya rin ay mamamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Ang tao mang dumakila ay isang hantungan, katulad ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay. So, yun po, mga kapatid ko sa Panginoon. So, walang kabuluhan po lahat ng mga bagay, anumang kayamanan, mga material na bagay, anumang tinatangkilik natin. Ano pa ba ang meron ka na tinatangkilik mo? Total surrender na natin yan sa Panginoon dahil kailanman yung mga bagay na yan, hindi natin madadala sa Lord. Pero salamat po, salamat na kahit po tayo, kung meron man tayo mga kayamanan, meron tayo ngayon, hindi ko po sinasabi na masama yan, pero salamat po pag tayo pinagpapala ng Panginoon. At alam ko, yan po ay nagagamit para sa gawain sa Panginoon. Kaya salamat po sa mga pagsisikap, sa mga pagpapagal, sa mga paghahanap buhay ng bawat isa. Yan po ay malaking blessing at alam ko po na sino mang sumunod sa Panginoon, yung mga pagpapala ay patuloy din po susunod. Kaya salamat po sa Panginoon ngayong umaga at yun, kung may mga karagdagan po, salamat po sa Panginoon at patuloy ko din po na samahan tayo ng Panginoon sa mga bagay na pwede pa nating ma-share. Hallelujah. Sige po, tayo po yung manalangin. O Lord God, maraming salamat po sa mga salita mo. O Lord God, alam ko marami pang kulang, O Lord God, sa aking mga na-share. Pero limited time po, Panginoon. Pero salamat po na ngayong umaga ay patuloy nga na kung meron pa mga karagdagan, O Lord God, tulungan mo ang inyong mga lingkod upang matuloy pa kami maliwanagan ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa umagang ito at patuloy nga na ikaw ang mahayag at mataas sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang araw na ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis mo pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Salamat po. Back to you.